Kapag ang kasalanan ay laganap na po, dito bumababa yung judgment ng Panginoon. At pagdating dito sa Israel, may specific na layunin. Bakit ganito yung nangyayari? Pangalawa, dahil nga po merong role ang Israel sa last days, before end times. Epicenter ang Israel sa mga propesiya na inaabangan sa huling yugto. Anumang nagaganap dito ay pwedeng manifestation sa ancient prophecy. Kaya hindi kagulat-gulat na ito ang nababalita. Instead na matakot, maging guided tayo ng Holy Spirit para magampanan natin yung role natin na i-share ang gospel sa ibang tao at mamuhay sa kalooban ng Panginoon. Gagawin po ng kaaway na hindi matupad yung mga natitira pang propesiya upang isumbat po na hindi totoo ang salita ng Diyos. Pero anuman ang gawin po niya, hindi po mangyayari yan. Hindi natin dinidina yung realidad. Pero mas kailangan nating gawin yung mga gampanin at role po natin as a believer of Christ. Kasi kitang-kita na po ang manifestation ng ancient prophecy sa mga wars, rumors of wars, after that, famine, sakit, kasi nga hindi nasusuplayan ang pagkain, and then what? Magkakaroon ng great apostasy, mga kawalan ng pananampalataya sa Panginoon. Kahit sa behavior ng mga tao sa paligid po natin. Kaya hindi po pananakot ang mga bagay na yan. Yan ay katotohanan na tayo po ay lumalakad sa mga huling panahon. Nabubuhay tayo sa mga propesiya. Ang Arkanghel Miguel ay nagbabantay at nakikipaglaban para sa bayan ng Israel. Specifically na siya mismo yung nagbabantay sa bayan ng Diyos. Daniel chapter 12 verse 1, sa panahong iyon, darating si Mikael, ang makapangyarihang pinuno na nagtatanggol sa iyong mga kababayan. Magiging mahirap ang kalalagayan sa mga panahong iyon at ang matinding kahirapang ito ay hindi pa nangyayari mula na naging bansa ang Israel. Specifically, ito ay tribulation period. We don't know kung tayo po ay nabubuhay na sa tribulation period o tayo po ay inahanda papalapit po sa tribulation period. Pero ito yung natitiyak. Mayroong nagbabantay at nagtatanggol pero ililigtas sa paghihirap ang iyong mga kababayan na mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Lahat ng kumilala sa Diyos at tumanggap sa ating Panginoong Kristo ay merong patnubay ng Diyos. Hindi lang po bayan ng Israel literally ang nililigtas ng Diyos, kundi yung bayan ng Diyos spiritually.